I've made my way through some valleys and desert, believing that I'd get lost. I stood at the foot of what felt like Mount Everest, knowing I had the strength for the climb. 'Cause through every trial, each test and temptation, one thing is sure every time. Over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive when it sure looked like I couldn't win. But Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Ask me why, I have no hesitation. God does what He says He will do. Well, I'll simply say every battle has taught me there's nothing He won't help me through. So why should I dwell on the hardships and struggles when I look just beyond them? I see the way this will end is with great celebration, and deep in my heart I believe. Over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive when it sure looked like I couldn't win. But Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive when it sure looked like I couldn't win. Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over, over and over, over and over again. Yes. It is hard to understand God's purpose in our lives. It is hard to obey the perfect will of God. But all we need to do is to trust Him with all our heart, because God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you. God is faithful every time. He will now protect you. Oh,
stop to run the race that God has set before us. Do your best to reach your goal, and God will take the rest. Lay aside your burden at His feet, because God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you. God is faithful every time. He will now protect you. All things are come with a purpose. Whether it is hard, still God knows what is best, because God is faithful every time. Whether it is hard, still God knows what is best, because God is faithful every time. God is faithful every time. Lately I've been through some testing and trials. Felt like a detour that went on for miles. But standing here now looking back, I can say, Lord, I'm thankful. I've made my way through some valleys and desert, believing that I'd get lost. I stood at the foot of what felt like Mount Everest, knowing I had the strength for the climb. 'Cause through every trial, each test and temptation, one thing is sure every time. Over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive when it sure looked like I couldn't win. But Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Ask me why, I have no hesitation. God does what He says He will do. Well, I'll simply say every battle has taught me there's nothing He won't help me through. So why should I dwell on the hardships and struggles when I look just beyond them? I see Hello po, good morning po sa inyong lahat at maraming salamat sa Panginoon at
It's Friday once again at nandito na naman po ang ating programang Ang Pagmamahal ng Isang Ina. At ngayon po ay ito po yung ating topic na commit ourselves to attend church services. Yan po. With our family first. Yan, 2025. Yan po yung ating topic, commit ourselves to attend church services. Yan. At ito yung year of commitment din natin. At maraming salamat sa Panginoon. Kasama ko po ngayon ang mga mothers na host. Kasama ko po dito sa studio sina Sister Benny, Sister Beth, at nasa area po si Sister Irene at Sister Vicky, nasa area din po sila. Yan. At sila po ay pupunta sa mga tahanan ng mga mothers sa kanilang area po. Yan po. At tuloy-tuloy na po tayo para marami po tayong matutunan. At nasa Google Meet si Sister Geraldine. Sister Geraldine. Yan. Nasa Google Meet. And then si Sister Emilia. Yan, hindi ko makita yung mga viewers natin. Hindi ko makita po. Kasi walang dito. Hindi ko makita. Hindi ko alam. Yan po. Good morning po, Sir Salvador Bore, Sir Heidi Claudio Sanet. Good morning po. Jonas Christian Dixon pa? Pabuan Dixon. Good morning. At Sister Gina Manzano, good morning po. Si Raquel Ambonon. Raquel Ambonon, good morning. Sister Julian, wala pang Sister Julian Boliago, good morning. parating pa lang. Parating pa lang Sister Irene. Joyce. Sino? Sister Joyce, good morning po. Rolin Sanit. Sister Rolin, good morning. Sister Emilia, marami siyang napasahan ng link. Brother Digno, good morning po. Yan. At ilingin ko po yung mga kasama kong host na batiin po kayo ng isang magandang umaga. Sir Ariel Pomecha, good morning po. Ma'am Apple, nandyan. Bati na po kayo. Hello, good morning po uli. Good morning po sa lahat ng mga mothers, lalo na yung kahit hindi mothers na naka-tune in ngayon. Patuloy po tayong makinig ng mensahe ngayong umaga. Good morning po sa lahat. Patuloy po tayong makinig at bagaman malamig po ay papainitin po natin sa salita ng Diyos. Amen. Ayan po. At andyan na po sa Google Meet Sister Vicky. Ayan. Good morning po, Sister Vicky. Ma'am. Papa. Good morning. At si Sister Emilia, good morning po. Bati po kayo sa mga viewers natin. Good morning sa lahat. Amen. Kinig lang tayo. Sister Geraldine, hello, good morning. How are you? Hello po. Yeah, sige. Tuloy-tuloy na tayo at ang topic natin for this month of March ay commit ourselves to attend church services. Kaya magre-review lang po tayo, magbabalik aral. Yan, ipaliwanag ko lang po yung ibig sabihin ng church. Sabi po dito, the church is a group of baptized believers in a community who are banded together for the purpose of spreading the gospel, observing the ordinances, and building up the members to bring glory to God. Yan po ang ibig sabihin ng church. Tayo po yun, kasama po tayo dito. Grupo ng mga nabautismuhan na mananampalataya in a community na nagsama-sama, banded together, na ang layunin ay maibahagi ang salita ng Diyos. Maikalat ang salita ng Diyos, observing the ordinances. So meron po tayong sinusunod na mga
ordinances sa church, and building up the members to bring glory to God. Para po mabuild tayo at magdadala ito ng papuri sa Panginoon para po tayo ay magamit. Kaya nung months ago, years ago, ay pinag-aralan na po natin ito at pinapaliwanag din ng ating mahal na pastor. Sabi dito, the church is like a hospital for the hurting. It is a college for Bible education. It is boot camp for the training of Christian soldiers. Kaya napakahalaga talaga yung yung encouragement talaga, challenge talaga sa atin ng mahal na pastor every Sunday na commit ourselves to attend church services. Napakaganda po niyan dahil kung tayo po ay nasasaktan, pag tayo ay pumunta sa church, tayo ay magagamot. At kung tayo kulang sa salita ng Diyos, tayo po ay bibigyan niya ng karunungan, knowledge, college for Bible education, pag-aaral sa salita ng Diyos. At bootcamp, ito ay training sa atin bilang mga anak ng Diyos, Christian soldiers. At kung tayo ay gutom spiritually, dito tayo pumupunta sa church. At mahalaga po, it is also called the Bride of Christ. Yan, pinag-aaralan yan sa Bible College. Bride of Christ. Dahil darating ang panahon na kapag tayo ay nasa langit na, merong event dun sa langit na pakakasalan ng Panginoong Hesukristo ang kanyang simbahan. Yan po yung tinatawag na the Bride of Christ. At tinatawag din tayong Body of Christ. Tayo ay kabilang sa katawan ng Panginoong Hesukristo. So, sino ba ang head of the church? Walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Kaya sabi dito, its members all have different functions. Kaya hinahamon din tayo ng pastor natin, challenge niya tayo na magkaroon tayo ng ministry. Yan. Sabihin ng ministry, tayo ay maglilingkod. Maglilingkod sa ating Diyos. Every member is important. Every member needs all the other members. That is why it is so important to be a member of a local church. Kaya kailangan nga na meron tayong ina-attend na church. Yan, meron tayong pinupuntahan dahil mahalaga po ang bawat isa sa atin. The body needs you and you need the body. Yan po. Kaya napakaganda po na hinahamon tayo, challenge tayo ng pastor natin na palaging present tayo. Present tayo kasi yung previous naman na pinaliwanag ng pastor natin na kung hindi tayo present sa church ay hindi tayo magiging close sa Panginoon at magiging unbelieving tayo, di ba? Kagaya ni Thomas, yung character sa Bible na si Thomas, isa sa mga apostle ng Panginoon, naging unbelieving siya at yung kanyang pananampalataya ay kulang, di ba? Yan, sabi dito is tinutulungan tayo ng church para tayo ay mag-mature. Yan. The church is to help perfect or mature the saints. 'Di ba? Yung sinasabi rin ng pastor natin na ang kahalagahan na pumunta tayo ng every Sunday morning, Sunday afternoon, babalik tayo ng afternoon, tapos Wednesday evening, tapos meron pang Saturday. O yan. So kulang na lang ay yung everyday na pupunta tayo, everyday activities sa church, 'di ba? Pero palagi namang may activities ang simbahan natin. Kaya napakaganda yun na tayo ay magmamature. Hindi tayo yung matampuhin, hindi tayo yung magagalitin, di ba? Kasi pag mature tayo at tayo ay merong salita ng Diyos ina-apply natin sa buhay natin, ay makikita sa ating pag-uugali. Ganon. Do the work of the ministry. Yan, magbo-volunteer na tayo.
na tayo ay gagamitin ng Panginoon sa ministry. Hindi tayo yung pipilitin ng mga kapatiran pa na magpagamit sa Panginoon. Tayo ay laging nagbo-volunteer sa gawain ng Panginoon. Yan. The church is to help perfect, mature the saints, do the work of the ministry, and edify. Yan. Ibig sabihin ng edify, build up Christians. Yan. Edify, magbi-build up. Yan. Tulong-tulong tayo. There is to be unity and teaching about Christ. Kaya merong pagkakaisa dahil tayo ay nagsasama-sama, di ba? Para ipakilala ang Panginoong Hesukristo. So verse 14, sabi diyan, emphasize that the church will guard Christians from false doctrine and deceit. So hindi tayo yung palipat-lipat ng pananampalataya. Naniniwala tayo sa mga doktrina ng church. Pag na naman, wala na naman yung paniniwala natin. Naiiba-iba. Ayun. So kung saan tayo namulat na church, kung saan tayo na-save, saan tayo dinagdag na member, doon tayo, hindi tayo yung kung saan-saan. Hindi tayo parang grasshopper. Para tayong tipaklong na jump ng jump. Kung saan maganda, doon tayo. Kung saan convenient tayo, doon tayo. So, hindi po ganon. Kasi nga, year of commitment tayo, di ba? So, kailangan yung commitment na yan ay mananatili tayo dyan sa katuruan ng church natin. Kaya, the church is also to bring glory to God, develop its members spiritually, be God's pillar and foundation of the truth, and evangelize the world. So yan po yung mga purpose ng church. Babasahin nyo na lang po yan sa Ephesians chapter 4 verse 11 to 15. So napakaganda po ng verse na yan. Tungkol po yan sa pagpapaliwanag na kung ano yung layunin ng church. Yan po yung Ephesians chapter 4 verse 11 to 15. Medyo mahaba po yan, kaya tingnan nyo na lamang po yan sa inyong mga Biblia. At ngayon po ay yun lamang po yung maisishare ko po sa inyo, yung kahalagahan ng church at ang ibig sabihin ng church. Kaya dapat po tayo po ay matcha-challenge na imbis na po tayo ngayong taon na ito, pawala-wala po tayo, ay maganda po na ngayong taong ito ay i-commit natin na tayo ay laging present sa church. Kasi kasama naman natin ang Panginoon. Kapag nasa church tayo, mararamdaman po natin ang presensya ng Diyos. Yan po. At safe pa tayo sa church, di ba? Kapag lagi tayo sa church ay nandyan ang protection ng Panginoon. Yan po. At tingin ko po, Sister Benny, yan lamang po yung share ko po sa inyo. At nandito po, Sister Benny, upang magbahagi din po ng kahalagahan po ng church. Thank you po. Thank you po, Ma'am Sila. Good morning pong muli. At napakaganda nga po ng topic natin ng buong buwan na commit to love God with my family first. At commit to attend church services. Yan po yung napakaganda po na dapat po nating bilang isang mananampalataya ay andun tayo sa bilang tumanggap sa Panginoon ay andun tayong parati sa church. At sabi nga dito na sa Psalms 29:2, sabi dito ay, give unto the Lord the glory due unto His name. Worship the Lord in the beauty of holiness. Sabi nga i-worship po natin ang ating Panginoon. Doon po natin may worship ang ating Panginoon sa pamamagitan po na pakikinig po ng salita niya through our pastor. Na sabi nga po na ano ba yung worship and
ang una po yung ano po yung purpose ng pagwo-worship po natin sa Panginoon, na tayo po ay binigyan nga po tayo ng pagkakataon na i-worship po natin yung Panginoon. Worship and communion, sabi dito, na yun, na ano ang main na purpose ng pag-worship natin sa pagpunta natin sa church, kundi worship natin and worship and communion, sabi dito. Na ano ba yung i-honor po natin, na pinapakita natin na yung reverence natin sa Panginoon. At yun po, mag-attending church is opportunity to offer praise and worship. Yun nga po yung sabi po ni Sir Edgar noon sa kanyang topic po noon, na attending church is opportunity to offer praise and worship, to communicate our makapag-communicate tayo sa atin pong Panginoon, na napupulpil po yung biblical commandments. Doon po napupulpil yung biblical commandments po natin sa church. At yun po yung main purpose po, na kaya po tayo pumupunta sa church, na para po din yung magampanan po natin yung church fellowship ng mga atin pong mga kapatiran, at doon po natin ma-fellowship po ang atin pong mga kaibigan, mga na-invite po natin sa church. At napakaganda po na doon din po lalago yung ating spiritual na buhay, na matututo po tayo sa mga salita ng Diyos. At sabi nga po ng atin pong pastor ay kung yung napakahalaga po na talagang sa church tayo pupunta para matuto tayo sa atin pong sa kanya pong mga salita. At sabi nga po na kapag tayo ay uma-attend sa church, ay doon tayo natututo, na dadagdagan po yung ating kaalaman sa salita ng Diyos. At yun din po yung isineshare namin sa mga kapatiran, sa mga nasisiran sa labas, na napakahalaga talaga ng pag-attend sa church. At yun na i-share po natin ang mga values na sa mga every believers. Yun din po yung na ano po natin, na i-share po natin sa atin pong mga pinupuntahan, ay yun po yung atin pong una-una na ipinapaabot sa kanila. Pagkatapos na natin silang ma-sharean, ay ano po, na yun nga, na yung pagpunta talaga sa church ang dapat nating unahin na ipagawa sa kanila, or sabihin yan. At doon tayo makakapulot ng mga salita ng Diyos, na yung nababasa natin sa Biblia ay yung di natin na maintindihan, ay andun po yung ipinapaliwanag sa atin ng atin pong mahal na pastor, na hindi natin maipaliwanag sa iba, ay natututo po tayo. At yun din po yung nagagamit natin sa pag tayo ay lalabas. Kagaya nga po ng ay kahapon nung sa amin pong saturation, ay una-una po na nakapag nawin ko yung dalawang nagtitinda ng gulay, na sabi nila,
lingguhan sila na umuwi sa kanila po sa La Union. At ang sabi ko nga po, ay yun pala, sabi ko ganun. Baka pwede kayong ma-invite. Noon nga naisyaran ko na tumanggap sa kanila. Tumanggap na nga po. At sabi nga, meron daw din silang, kaya daw sila umuuwi linggo-linggo ay nag-a-attend din daw sila ng church. Yun nga. Bagaman hindi po sila yung talagang yung kagaya natin na nagsishare ng Word of God, ay andun po yung eagerness po nila na sa paglinggo ay andun sila sa church. Yun po yung katuruan din po nila na bagaman iba po yung sekta nila. At nadagdagan din po yung kaalaman nila na kapag unang araw ng linggo ay doon sila sa simbahan. Yun po yung sinasabi po nila. At nakakatuwa naman po na yung pagtanggap po nila ay akala nila yung pagpunta-punta lang sa church ay yun lang, makikinig lang sila ng sermon ng pare. Sabi, yun, makikinig ng, importante po yung makapakinig po kami ng sermon ng pare. Sabi niya ganon. At sa loob-loob ko naman, yun nga bang sermon na yun ay totoo. Kaya sabi kong ganon, yung senior ko sa inyo at yung ibinigay ko sa inyo, sabi ko na tracts ay i-share nyo rin sa iba. Lalong-lalo na ako sa ng pamilya nyo, member ng pamilya nyo. Napakaganda po kako na sa member ng pamilya nyo ay tumanggap din sila sa Panginoon na kagaya nyo, sabing ganon. Ay, yun pala yung ginagawa nyo. Sabi, oo kako, kaya kami kako nagbabahay-bahay, nagpupunta kung saan-saan para ma-share yung gospel, sabi kong ganon. Kayo, gagamitin din kayo kako ng Diyos kung talagang isinapuso nyo kako yung pagtanggap sa Kanya at basa-basahin nyo lang kako yung tracts na yan, sabi kong ganon. At kung may Bible kayo, sabi kong tingnan nyo kako sa Bible yung mga nakasulat na mga verses dyan, sabi kong ganon. Meron po kaming Bible pero Katoliko, sabi niya ganon. Sige lang, magbasa lang kayo, sabi kong ganon. Pero dapat kako, ang Bible na dapat nating basahin ay King James Bible, sabi kong ganon. At nakakatuwa po talaga na kapag na-share mo yung gospel at isabihin mo yung tayo'y ligtas at tayong mga ligtas ay dapat pupunta tayo sa simbahan every Sunday, every yung prayer meeting para makapakinig tayo ng salita ng Diyos na true na ipapaliwanag ng ating pastor. Yun nga po, at sabi nga nila ay hahanap kami ng simbahan na ganyan sa inyo, sabi ganon. Total, sabi niya, ay mayroon naman ikang baptist doon sa La Union, sabi ganon, maghahanap kami doon. Naririnig namin, nakikita yung ganyang simbahan, sabi ganon. Subukan namin, sabi ko nga ganon, sige, kuhanin ko yung number nyo at ko kayo kako. I-sesendan ko kayo kako na ang mga link ng devotion kako sa umaga. Yan. Lalong-lalo na kako yung sa amin nga yung morning devotion ng mothers, sabi kong ganon. Yun lang kasi hindi ako makasend dahil hindi ako sa... Yun lang po, at sana po tuloy-tuloy po tayo na wag nating kakalimutan ang pagpunta sa church. Yan lang po, to God be the glory. Ayan. Kaya mahalaga din yung yung nakikinig din tayo ng message pag nasa church po tayo ay makikinig po talaga, seryoso po tayo kasi kahit nasa church po ang daming disturbances, di ba? Yung tayo tayo, tapos yung sabi nga ng pastor natin, nakikipagkwentuhan na oras na ng preaching kung ano-ano pang ginagawa. Kaya walang pagbabago ang buhay. Kaya makita natin yung difference ng church natin dahil tayo
ay nabago tayo, nabago yung pag-uugali natin, ginagamit tayo ng Panginoon, nag-share na tayo ng gospel. Samantalang yung mga church-goer na galing din naman tayo dun sa pananampalataya na dati ay wala pa ring pagbabago, di ba? So yun po yung kaibahan ng ating church. Yan po. Sister Beth po, bago po yung mga nasa Google Meet natin. Hello po, good morning uli. Tulad po ng topic ng mga nauna, si Ma'am Sheila saka Sister Benny, yun nga yung ang ating topic ay yung paano tayo maging committed in attending church services. So, yun na po yung laging pong natin napapakinggan, yung Hebrews chapter 10 verse 25. Sabi nga dito, not forsaking the assembling of ourselves together, as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as you see the day approaching. Sinabi po dito sa verse na to na kung gaano, pinakita po dito in-explain kung paano po napaka-importante ang church attendance. Nasabi nga ito ay dapat hindi natin binabaliwala, kundi bigyan natin ng pagpapahalaga yung ating church attendance. Kasi ito po yung pagkakataon na tayo ay nag-iipon-ipon with our fellow believers at yung nandoon yung encouragement ng bawat isa. ng encouragement sa pamamagitan ng pananampalataya. So Romans chapter 12 verse 2 sabi nga dito, and be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. So, kailangan po yung pag-a-attend natin ng church, dapat po ito ay regular na nandoon tayo. Sa bawat services nakakapakinig tayo, nandoon tayo mismo sa church, kasi ito daw ay tumutulong sa atin para lalong lumago tayo sa pananampalataya. At the more tayo may napapakinggan, lalo naman tayong sabi nga na-a-adapt na natin yung likeness ng Panginoong Hesukristo. So kapag tayo kasi nag-a-attend ng church, tayo ay na-expose, 'di ba, sa teachings, sa pamamagitan ng pakikinig ng preaching, tayo exposed na sa teachings na nagmula sa Bible, at ito din ay tumutulong sa atin para ngayon magkaroon tayo ng bagong kaisipan. At yun nga, sabi nga, natatransform na tayo. Yung buhay natin, yung thinking natin naka-align na sa kagustuhan ng Panginoong Diyos. So Ephesians chapter 4 verse 16, sabi ng mga din dito, from the whole body fitly joined together and compacted by that which every joint supplieth, according to the effectual working in the measure of every part, make it increase of the body unto the edifying of itself in love. So, mismo yung ating personal growth, pag nag-a-attend tayo ng church, ay sabi nga dito tayo ay lumalago, nagiging healthy yung ating growth sa church natin as family. Nang we gather together as a church, tayo nag-iipon-ipon bilang isang church, kasi di ba sabi yung church nga, hindi yun ang place, kundi ito yung mga taong nananampalataya na nag-iipon-ipon upang makapakinig ng salita ng Panginoon. At yun din yung meron na tayo yung pagpapahalaga nating i-share din natin yung salita ng Panginoong Diyos. Kaya nga tayo nag-i-invite at nagdadala sa church. So, sabi nga dito na tayo ay yung ating spiritual, kakaroon tayo ng spiritual gift, at mismo tayo ay nagbi-build up ng magandang relationship sa ating kapwa believer. So, kaya kailangan na lagi tayo nandun sa pananambahan, nasa pagtitipon na yon, kasi upang magkaroon tayo ng support among each other, magkaroon tayo ng encouragement sa bawat isa. Kasi akala natin kapag tayo palayo-layo, pawala-wala sa church, akala natin walang nakakamiss sa atin. Merong mga kapatiran, lalo mga nag-invite, nagdala sa atin ng unang-una, namimiss tayo nila, tinitingnan, wala na naman si sister, wala na naman si brother. So, akala mo lang, kapag wala ka, hindi ka mapapansin, hindi ka namimiss. Namimiss ka ng mga kapatiran din na, siyempre, wala na naman, makita natin, wala na naman sila. Ilang buwan na, ilang services na nawala. Ganun na lang, tapos hindi nyo alam, pinapanalangin kayo na bumalik kayo muli sa simbahan. So sa Proverbs 27 verse 17, sabi nga, iron sharpeneth iron, so a man sharpeneth the countenance of his friend. Sa tuwing kasi tayo nakikinig, nag-a-attend sa church, nandoon sa tuwing may mga pananambahan,
tayo ay, sabi nga dito, nagiging responsible tayo, nagiging accountable tayo sa bawat lakad natin kasama ang Panginoong Kristo. Kasi kapag tayo ay nandoon sa nag-iipon-ipon sa simbahan, katulad na kasama natin yung mga fellow believers natin, tayo ay, yun nga, yung sabi nga nandoon yung pagpapahalaga din natin sa bawat isa. Parang responsibilidad natin din. Si sister wala na, puntahan ko nga. Kasi bakit hindi siya nakarating sa araw na ito ng pananambahan. So, sabi nga, hindi lang yung spirit ng number one na kapag tayo nag-a-attend sa church, yung benefit by spiritual na benefit na tinatanggap natin. Yung lang makapakinig ka ng mga teachings. Kasi iba nga kapag nandoon ka sa tahanan mo or i-reply mo na lang yung napapakinggan mo akala ko nawala ako ng sound sabi nga nandoon yung yung pagpapahalaga din natin sa kapwa natin, nandoon din yung pag-aano natin sa mga kapatiran, na yung concern natin sa kanila, na tulad din natin gusto natin silang ay makasama natin sa tuwing na nandoon tayo nag-iipon-ipon. So sabi nga dito, nabibuild up yung ating mga relationship din, hindi lang mismo hindi lang mismo sa Panginoon, kundi rin yung relationship din sa mga kapatiran, nabibuild din yun. Nga sabi nga sa Galatians chapter 6 verse 2, bear you one another's burdens and so fulfill the law of Christ. Kaya nga minsan na napaka-importante rin yun, kasi nung nakarelate ka dun sa preaching, nagkakausap kayo ng mga kapatiran, minsan nagkaka-sharing, tapos meron din palang kabigatan ng dinadala. So, napaka-importante nga. Sabi nga, tayo ay magkaroon ng encouragement sa bawat isa. So, finally, sabi nga sa Psalms chapter 122 verse 1, I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. Kasi pag tayo nag-a-attend sa church, sabi ito yung paraan para i-honor natin, i-worship natin ang Panginoong Diyos, at ito rin para ipakita natin mismo sa Panginoon yung ating commitment sa Kanya. Na kapag tayo nag-a-attend ng church, pinapakita natin kung paano natin binavalue siya at kung paano natin pinaprioritize ang ating relationship sa Panginoong Diyos. Anang ito rin yung paraan para i-worship natin ang Panginoon at para magbigay tayo ng glory na deserve na glory sa Panginoon, na dapat naman talaga sa Kanya. Sabi nga, deserve yun ng Panginoon, na i-glorify natin siya. So, i-summarize natin, yung na-discuss ko sa inyo, sabi nga, attending church faithfully is incredibly important para sa ating personal growth, para sa health ng ating church community, sa kapatiran ba, at relationship natin sa Panginoong Diyos. Na habang tayo nagtitipon, sabi nga, may pagkakataon na lumago din sa pananampalataya, at upang din suportahan natin at encourage natin ang bawat kapatiran, at para yung last nga sa finally nga, sabi nga, para i-honor natin ang Panginoong Diyos, i-worship natin siya, at para ibigay natin yung commitment mismo sa Panginoong Diyos. Yan lang po. To God be the glory. Wow, amen. Ayan, marami po tayong natututunan. Prayerfully na kayong mga nandyan sa Facebook Live ay talagang nakikinig kayo. Ayan, meron mga nagko-comment dito. Amen, sabi ni Mr. Teresa Rivera. Ayan, nandyan po si Mother Teresa Rivera. Amen, sabi po niya. At sa Google Meet naman po, na andyan po sa Sister Vicky, Sister Irene bago Sister Vicky. Ang liwanag naman po dyan. Sister Irene, ang liwanag po. Good morning po. Opo. Sige po, kayo na po ang mag-share. Kay Sir Edgar yung cellphone, may toopak yung cellphone ko, di kami makadyan kanina. Oo, kaya pala eh. Ganyan din yung... Kailangan na siguro palitan yung cellphone. Good morning sa lahat ng mga mothers dyan. Yan, andito kami ngayon sa preview. Kasama ko si
Sister Julian. Sister Ayan, Inday, hindi naman Amen. pupunta. Sabi niya pupunta Wala si kagabi. Inday. Hindi nakarating, hindi Ah, nagising. Ayan. si Inday Lahat yung dyan ng mga kasama po nila na kuyakan, na kabigolan, yung pumunta dito nagsama Balay ng na aga. nabaptize na. At dyan sa atin dito sa Kailocanuhan, naimbag nga bigat kada kayo at dyan sa Kabisayaan maayong buntag sa na. At dyan sa Japan, yan. Ohio gozaimasu kay Ma'am Flor. Yan. Stay tuned po. At dito po yung ating team ngayon ay yung commit to attend church services. Yan. Na ang laging paalala ng ating pastor, dapat meron tayong commitment. Gumawa tayo ng commitment. Na pag sinabing commitment, it is a pledge or a vow na dapat sasadyain natin na pag sinabing not forsaking the assembly, yan sa Hebrews 10:25, ay dapat hindi natin ito ipinagpapaliban. Pag sinabing assembly, this a gathering, yan, a Christian meeting, yan, kung saan doon tayo mag-worship. Na saan ba tayo dapat mag-worship? Ang proper place is sa bahay-sambahan. Yan, doon po tayo dapat matagpuan. At kapag tayo ay may commitment, ito ay sasadyain natin. Yung ating sarili ay uobligahin natin. Yan, na pumunta dyan. Na huwag nating iisipin na ang hirap, ang layo, nakakatamad. Dapat maging masigla tayo, masigasig sa pagpunta sa church sapagkat ito yung time na tayo ay tatanggap muli ng mga mensahe na dapat nating marinig mula sa ating pastor. Kaya nga sabi dito attend. We will give an importance. Yan. We will focus. Yan. Kung ano yung mensahe na ating dapat marinig para meron tayong i-apply. Ayan, sinetan. Naka-online ka na. Ayan. Online na kami. Ayan, sabi rito, yung pag sinabing attend or magkakaroon tayo ng pagpapahalaga, ayan, respeto, yung bibigyan natin ng pansin, yung kung ano yung dapat nating marinig, especially dyan sa pulpito, sa ating pastor. Kaya nga, kung tayo ay dapat lumago, lalago tayo sa sarili nating church, local church, sa ating pastor. Kaya nagbigay ng ang Panginoon ng pastor natin. Sabi nga, I'll give you pastor. Na yung pastor na yan, siya yung mag-feed sa atin. Kaya mahalaga na hindi natin mag-miss. Huwag nating gayahin si Thomas na nag-accept. Kaya wala siyang unawaan. Na na-miss niya yung part na dapat may marinig siya. Nung nandiyan ang Panginoong Jesucristo, nung kanyang kinakausap yung mga apostles, ay wala siya. Kaya sa ating mga Kristiyano ay sasadyain natin na hindi mag-absent. Gagawa tayo ng paraan. Kaya nga commitment na parang sa isang mag-asawa. Lifetime commitment, hindi ka pwedeng aalis o lalayo o hihiwalay. Kasi bilang isang church, tayo ay yung kabilang na tayo sa body of Christ. Ay hindi, parang isang katawan, hindi naman pwedeng hiwalay yung daliri mo sa katawan mo. Dapat naka-attach ka lagi. Kaya nga bilang isang membro ng katawan ni Kristo, dapat nandyan tayo lagi kung nasaan yung isang pagtitipon na hindi ka mawawala. Lagi nating iisipin na dapat nandun ako para wala akong mamimiss na mensahe sapagkat ang mensahe ay mahalaga
at wala tayong dapat na wawaglit. Kaya nga, laging paalala ng pastor, huwag matulog. Yan. At kaya ganyang kalakas ang boses ng ating pastor, sumisigaw para magising, pero pa rin yung nakakatulog. Yan. Kapag tulog ka, wala ka namang mauunawaan eh. Sayang lang yung effort mong pumunta ng church. Parang wala ka din. Parang kang nasa bahay, natulog ka lang. Kaya ang maganda, nandiyan ka na rin lang. Nag-commit ka sa Panginoon ay lagi mong iisipin na ito ay para sa akin. Lahat ng mensahe para sa akin. Kung tinatamaan man tayo ay normal yung mag-aray ka, pero magbago ka. Yan. Parang sugat yan na kapag ginagamot, masakit, makirot. Pero pag gumaling na yan, maginhawa na. Sa atin namang mga Kristiyano ay dahil hindi tayo perfecto, nagkakasala, nagkakamali, maraming pagkukulang. Kapag tayo ay kinokorek, yan, sa pamagitan ng mensahe, ay magpakorek tayo. Na kung sinabing hindi pwede yan, sumunod na tayo. Yan yung obedience, yan, magsumunod. At kapag may commitment ka, talagang masaya kang gustong-gusto mong ma-fulfill kung ano man yung pinangako mo, yung ginawa mong commitment sa Panginoon. Kung ang commitment mo sa Panginoon ay mag-soul winning, yan dapat hindi natin ipagpapaliban to na lagi tayong nandyan. Pag may mga group saturation, yan, uobligahin natin sarili natin na laging nandyan, mag-join. Pag sinabing ang pledge mo o yung commitment mo magdalang bisita, sisikapin natin magkaroon ng bisita every services at yung ganun din yung mag-deal ng baptism. Huwag nating sasabihin na, ay hindi ko alam. Yan, talagang sasabihin mo sa sarili na kailangan kong matutunan ito sapagkat ito ang tama. Yan. Huwag nating sasabihin na hindi ko kaya. Wala akong alam. Yan. Lagi nating sasabihin, kaya ko to. Sabi nga sa Philippians 4:13, sabi niya, I can do all things through Christ which strengtheneth me. Diba? Kaya natin to kapag ipinagkatiwala natin sa Panginoon. Kaya nga yung sinasabi sa Proverbs 16:3, commit thy works unto the Lord, and thy thoughts shall be established. Magiging firm, establish yung ating kaisipan na nakapokus. Wala tayong iniisip na ibang bagay, kundi puro gawain kapag tayo ay nag-commit para sa gawain ng Panginoon. Pag sinabing commit thy works, itong works to ay hindi ordinaryong trabaho. Ito ay gawain para sa Panginoon. Kaya bibigyan natin ng pansin, bibigyan natin ng respeto. At dyan sa ating pagtitipon, nandyan yung exhorting na sinasabi. Magkakaroon tayo ng encouragement, i-encourage natin yung kapatiran. At higit sa lahat, yung sarili natin, encourage natin. Para hindi tayo yung tinatamad, parang inaantok na makinig ng salita ng Diyos. Dapat maging energetic tayo palagi. Na sabi nga fresh na fresh. Sapagkat kakain tayo ng fresh ulit na pagkain. Ang pagkain spiritual na mahalaga sa lahat. Ating maririnig sa ating pastor sa local church. Yan. Kung lalago man tayo sa sarili nating dapat church o bahay sa bahay sa ating pastor. Yun lamang po. To God be the glory. Wow, amen. Kaya hindi biro-biro po yung mga ginagawa ng ating mga mothers ngayon na pumupunta sila dyan sa inyong tahanan dahil super aga pa ay nandyan na po. Ako nga po iniisip ko pumunta ako dun sa area namin. Kaya lang kagabi nakausap ko na sila. Sabi ko, ay pupunta pa ba ako sa inyo? Sabi ko. Kaya ang hirap din kasi pag yung
halimbawa pupunta ka doon tapos hindi sila prepare ngayon. Parang hindi maganda yung pagpunta ko doon kasi parang istorbo ako. Parang yun yung iniisip ko, parang ako'y magiging istorbo sa kanila sa kanilang pagtulog pa. Ayan. Ayan, maraming salamat at nandyan naman Sister Vicky sa bahay ni na Lizelle. Nakita ko si Lizelle eh. O, ayan na, magpasalamat ka Lizelle na dahil concern sa'yo si Sister Vicky, nandyan siya upang puntahan ka dyan ng maaga. Kaya magpasalamat ka. Asan na po? Ayan, kayo na po Sister Vicky. Amen. Thank you po. Good morning po sa ating lahat. Ako'y nabibless kanina pa sa umpisa kay Ma'am Sheila, kay Sister Benny, kay Sister Beth. Yung na-lesson ko ay, ayan, nasabi na rin ni Ma'am Sheila na yung nga na andito na si Lizelle ay pinuntahan dahil sa pagmamahal natin sa kanila. Kaya kahapon pa pinag-pray ko kasi dumaan sila doon sa bahay. Andito sila sa may bandang taas namin. Dito yung tirahan nila. Because Lizelle, bukas doon tayo kasi Mother's Devotion. Ay, doon tayo Ay, sabi na, Lizelle, wala pong signal. Pinag-pray ko. Pagdating nandito pa lang kami sa pintuan, sabi ko, wala kasi yung signal. Sabi ko, amen. At kanina nung sinabi ni Sister Beth na namimiss natin sila pag hindi nakikita sa church, answer prayer na naman ako. Hindi lang sa akin maririnig na sana maramdaman ng mag-asawang ito kasi si Lizelle nung bata pa ako yung nagsusundo sa kanya eh. Makulit to eh, ako pa magbihis sa kanya eh. Kaya sabi ko, siguro hanggang magkaanak sila ako susundo ng anak nila kasi busy sa trabaho. So, yun, salamat sa Panginoon kasi nga, programa ng pastor natin to, ng PMA Baptist Church na yung challenge ni pastor sa amin, nung kwan na dapat isa lang daw maiwan dyan sa studio. Salamat na andito kami, dinala kami ng Panginoon dito. Alam ko talagang Panginoon yung dadala sa amin dito. At dito rin si JR, Ineg, na habang nagsasalita kayo, pinag-pray ko, Panginoon, ipaunawa mo sa kanila na kanina talagang kinakatok ko dito sa bahay nila. Pero kagabi, sabi ko, pupunta kami dyan. Tuloy na pupunta ako dyan. Kaya, ayan, salamat talaga na ito nga, kung dito lang sa bahay, napakasarap makinig ng salita ng Diyos. Kung talagang i-appreciate mo, papahalagahan mo, how much more sa church na talagang andoon talaga yung pagmamahal ng Panginoon gagamitin ang ating pastor para lahat ng kailangan natin ay maririnig natin. Yung challenge, encouragement, at pinaka-importante, paano tayo mamuhay bilang isang Kristiyano. Kasi yung na nga, nung may nag-share sa atin, sinigurado na tanggapin natin ang Panginoon. At nung nasharean tayo, andun in-invite tayo sa church. At nung nasa church na po tayo, ayun, andun yung baptism na talagang kasama tayo sa church na itinatag ng Panginoon. At pagkatapos doon, andoon yung programa ng church na i-Bible study, yung mga naidala natin, mga first-time visitor, para lumago. Yung kaimportansyahan ng parte ng simbahan. Number one, yun po yun, nasabi na rin nila pero kanina, yung na-prepare kong verse ay hindi nila nasabi, kaya sabihin ko ulit na gaano kaimportante ang parte tayo ng simbahan na kailangan na pag-araw ng pananambahan ay nandoon tayo. Number one is spiritual feeding. Number two, spiritual growth. And number three, spiritual service. Andun po. Andoon na talagang sabi nga kanina na pag nagpiprit ang pastor natin, huwag natin tulugan kasi pinapakain tayo. Eh, di ba tayong nanay nga, pagpakainin mo anak mong tulog, anong ginagawa mo? Pinapalo mo, di ba? Antay pa ba natin paluin tayo ng pastor sa upuan natin kasi natutulog tayo? Di ba? Kaya tingnan po natin sa Matthew chapter 4 verse 4, yung spiritual feeding. Kaya importante. Sabi niya dito, sa Matthew chapter 4 verse 4, but he answered and said, it is written. Talaga kung makikita natin sa Bible natin, naka-red letters to. Sabi ni Jesucristo to, man shall not live by bread alone, but every word that proceeded out of the mouth of God. Ginagamit ng Panginoon ang pastor natin para i-preach po ito, para tayo'y may
pagkain spiritual. Na kung importante ang pagkain, ulit-ulit ni Pastor to 3 times a day yung alam natin na pagkain, pero hindi Ako parang 6 times a day. Andun yung pagitan merienda, tapos sa umaga, merienda sa hapon, bago matulog, kakain ulit. Kaya 6 times a day po ako. So, edi how much more? Yung salita ng Diyos, di ba? Kung sa physical nga yung iba siguro baka 10 beses pa kasi habang nasa sasakyan, kumakain. Di ba? So, andoon most lalo na. Kaya nga sa church, hindi lang po sa linggo. Andyan yung Wednesday, andyan yung Sunday, at ito yung pinakamalaga. Isang araw-araw sa devotion natin. At salamat sa Panginoon na kahit ganitong kaaga, sabi nga ni Ma'am Sheila, na galing na siya daw kagabi doon. Kami din po, kagabi, nung nagba-Bible study po kami sa Baguio Dairy Farm, sa Green Valley, inisip ko na, sabi nga, doon na daw kami matulog para kasali kami sa devotion. Sabi ko, kasi si Lisel, nasabihan ko na. Kagabi din sinabihan ko, Sister Irene, matulog na siya doon. Biro mo, 9 o'clock na kami umalis doon. Tapos ngayon, ando na naman sila. Hi, Ma'am Julie, thank you. Wala lang Sister Inday, yung in-invite nila na mag-join. So, nakaka-bless kasi naisip ko nga noon, pag sa Felix, nung kami pa yung assign, kami pag nag-ano doon. Pag Thursday, pupunta na kami Mr. Benny doon. Tapos matutulog na ako doon. Tuwan-tuwa naman si Nanay Cynthia kasi wala na nga pong sasakyan. Kaya nakakasali kami sa 5 o'clock na Mother's Devotion. So, ganun po kasaya po yun na sabi nga, itong devotion ay part pa rin. At nasabi na rin Mr. Beth na yung church, ito, kami, inaano pa rin na church to na kami, 4 po kami ngayon din. Nandun yun, pinapakain tayo ng salita ng Diyos. At yung spiritual growth natin, tingnan natin sa 1 Peter chapter 2 verse 2. Para tayo lumago, tulad ng isang bata. Ito po. 1 Peter chapter 2 verse 2, sabi niya, as newborn babes, desire the sincere milk of the word that ye may grow thereby. Tulad ng bata, ayun, exciting ka na kakain na rin siya ng kanin. Ayan, pag unang subo, natutuwa ka pagka tulad ni Makmak, ngayon, din yun, 10 times a day na rin kumain yun. So, pero yung nga po, sa bata sa pananampalataya, yung nga po, gatas mo na ang yan na rin yung hard na, yung nga po, sa church, yan, may pagkain na hard na rin, strong, na pagpipis ni pastor, na yun na kung may first time visitor tayo sa pagba-Bible study, ipapaliwanag natin. Kaya hindi natin malalaman itong mga ito. Hindi tayo magagaya ng Panginoon pag hindi tayo a-attend every church services. Na ito nga, ako ito tuwa kanina nung sinasabi ni Sister Beth na titingnan mo, yung in-invite mo, titingnan mo yung disciple mo, kung andyan sa church, minsan isang taon na nawala, pero andun pa rin, ipapalo pa rin natin na sana nga kanina nagpipray ako nung habang sinasabi ni Sister Beth na sana maunawaan ni Sister Lisel at ni JR kung gaano sila namimiss sa church, lalo na itong dalawang ito. Talagang parte na ng pamilya na si Sister Lisel naging full-time, na sana maalala niya kasi parating sinasabi ni Tintin na nung full-time si Lisel magkasama sila sa church, ay si Lisel malaking nakatulong din kay Sister Tintin. Kaya nakakamiss talaga pag hindi mo nakikita yung mga pinag-pray mo, na pag-pray mo na kung anong ginawa mo sa aking Panginoon, ganun din ang gawin mo sa kanila. Kaya answered prayer po ako sa pagpunta dito sa bahay. Kaya kung may programa si Pastor, may challenge sa atin. Sabi niya, puntahan niyo yung mga membro. Ay sumunod po tayo at makikita mo talaga yung blessing na ay ito, habang nakikinig kami kanina, tahimik kami dito, pero pinag-pray ko sila na muli bumalik sa ministry. Kasi nga, sa points number 3 ko, andyan yung spiritual service po natin. Andun talaga, na pag talagang punong-puno tayo ng salita ng Diyos, ay talagang maglilingkod at maglilingkod tayo. Nagtatrabaho ka man o hindi, ay talagang andyan yung sabi nga, dyan sa trabaho nyo, pwede kang mag-disciple dyan. Na
kahit na isang bunga mo lang sa trabaho mo, ay blessing na po yun. At talaga yun yung mga inspirasyon mo sa buhay, yung mga bunga mo na nadala mo sa Panginoon. At yun lang. Kaya ako'y talagang blessed na blessed sa umagang ito na nandito kami. Na sabi ko nga, pag tumugon ka talaga sa challenge ng pastor, ikaw din ang matutuwa. At mapapasaya mo rin, mararamdaman din ng pupuntahan mo no, kung gaano sila kamahal ng Panginoon at ginagamit ka para yung pagmamahal ng Panginoon ay mauunawaan nila. Ikaw yung gagamitin nila tulad ng ating pastor, siya yung ginagamit para mag-challenge sa atin, para maglingkod sa Panginoon. Na ito nga, mula kahapon, mula saturation, dire-diretso po, maghapon po yung saturation hanggang Bible study. Pero ito, masaya rin po na tumutugon po sa programa ng church natin. Kaya yun lang po yung mapapasalamatan ko at sa dalawang mag-asawa na to na sana naramdaman nila yung pagmamahal ng Panginoon sa umagang ito. Yun lang po. To God be the glory. Bago po natin anuhin si Sister Emilia ay ningin ko nga si Sister Lizelle, ayan. Ano bang commitment mo? Commitment mo ngayong year na to, Sister Lizelle. Kasi ngayon ay year of commitment. Yan po ma'am, nag-ano po kami na sa pinapaano ko nga po sa trabaho kahit isang beses lang po ako maka-attend sa simbahan. Tuwing Wednesday po, yun yung pong palaging inaano ko po sa kanila na i-schedule ko pong maaga kung makauwi para po ay makasimba po ako. Yun po yung inaano ko po palagi sa trabaho ko po. Kasi sa Sunday, hindi po talaga ako kahit anong gustuin ko po magsimba. Wednesday or Sabado po ay ganun po talaga yung schedule po namin sa trabaho. Pero yun po rin, minipilit ko po pa rin na makapagsimba po rin po. Yun lamang po. Jul, wala namang imposible sa Panginoon. Yan. Sister Emilia, nandyan po siya. Mag-share din po sa atin ng kanyang mga natututunan. Good morning sa ating lahat. Sa akin naman ay sa pakikinig or pag-attend sa church ay dito tayo mag-grow, mag-correct, maging matured na sabi ni Sister Beth. Kasi alam mo yung sabi ni Pastor na talagang matalino si Diablo. Gawin ang best niya rin para maano tayo, ma-distract. Kasi kumbaga sa akin grabing distraction. Pero pag hindi mo talaga linabanan, hindi mo yung motto ko ay do your best and God do the rest. So, sobra pong ang sinisilbihan ko ay 3 pamilya. So, hindi ko maano na nakaka-attend na pala ako sa lahat ng devotion, sa lahat ng services. So, yung isang privilege sa akin yun na pag hindi mo labanan din, hindi mo tulungan ang sarili mo, wala, matatalo ka talaga. Aagawin ka ng Diablo. At yun lang po, thank you. Amen. Thank you po, Sister Emilia. Hindi rin biro-biro po yung inyong pakikinig kasi iba po yung oras ninyo po dyan di ba? Ano po yata ngayon? Midnight po ba dyan? Opo. Oo, 1 o'clock midnight. Ayan, at kasama din natin sa Google Meet si Sister Geraldine. Pwede ko bang tanungin Sister Geraldine, what is your commitment for this year? Kasi ngayong year na to is year of commitment. At ang ating ngayon is commit to attend church services. Ayan. Ano bang masasabi mo, Sister Geraldine, sa ating topic ngayong umagang ito? Ang masasabi ko talaga po, yung pag wala kang alam sa Word of God po, wala ka talagang alam po, yun, kaya kailangan natin mga bootcamp, mga training services, para ma-fill up tayo ng Word of the Lord po.
Tapos, renew of the mind. Don't forget to meditate using the Bible day. Kung pwede, day and night, do it. Yun. Din, ayan. Kaya, wag kang mawawala sa ating mga church services kasi kahit na iba yung oras dyan. Ang oras dyan ay 6 o'clock in the morning. Ay, 6 o'clock in the evening, di ba? Ayan. Yan. So, maraming salamat at patuloy kang umattend sa ating church services online. Yan po. At sabi po ni Pastor dito, Diyos dapat ang susundin mo, hindi yung boss mo sa trabaho mo. Ayan. Try mo mag-excuse or mag-absent, Lisel. Try mo lang naman. Ayan. O kaya naman, o maghanap ka ng work na talagang Sunday. Sunday ang yung priority mo. Na makapakinig ka ng Word of God. Yan po. Yan po yung sa'yo ni Pastor. Counsel sa'yo. Yan. At bago po tayo magtapos ay ang mga full-time mothers natin. Sister Julian Bolyago. Ayan po. Ayan po. Ano pong commitment ninyo ngayong taon na ito? Julian. Good po sa ating lahat. Good morning po. Sa akin po, yun po, tuloy-tuloy lang po kaming family na mag-church. Kasi itong mga nakaraan po, medyo half-day na po. Yun lang po, tuloy-tuloy lang po. Tapos yun po yung makinig pa rin sa Word of God kay Pastor. Yun lang po. Thank you. Ayan po, maraming salamat sa Panginoon. At dito na tayo sa mga full-time. Short lang po at para tayo mag-dismiss na. Amen. Good morning po sa ating lahat at muli po kaming nagpapasalamat na mga mothers dito na nakinig sa mga natutunan po namin mula sa mga hosts. At yun nga po ang commitment po namin ay ako ay magpatuloy po na magpaturo mula sa salita ng Diyos. Maraming salamat po. Amen. Good morning po sa ating lahat. Thank you po na naman po sa mensahe po na akin napakinggan. Hindi ko At sabi nga po ni Pastor kagabi, dapat yung gagawin nating commitment is maging committed tayo doon. Kasi kung magko-commit tayo at hindi naman tayo committed doon, ay hindi tayo magiging consistent din po doon sa commitment po natin. At nagpapasalamat din po ako na may natututunan ako every devotion po. Napakahalaga po yung church attendance po na priority po dapat natin yung Sunday. Yun po yung at full time ako yung commitment na yun. Yun po yung commitment ko rin po na magpaturo po. Yun lang po. Good morning po sa lahat. Maraming salamat po sa mga host po natin na magaganda. Magaganda. So, ang commitment ko po ay, yun nga po, patuloy pong magpaturo sa salita ng Diyos. Lalo na po kay Pastor. Kasi minsan napapagalitan po ako kasi meron pa rin pa akong attitude na yung nasa kamunduhan pa rin minsan. Pero pinipilit ko pa rin naman pong baguhin yun sa aking sarili. Masasabi ko lang po na lalo na po sa mga baguhan or sa mga iba na rin po na kahit may mga nararamdaman tayo, yung nararamdaman natin ay hindi naman siguro magiging hindi naman tayo siguro mamamatay kung pupunta tayo ng church kahit may nararamdaman tayo. Kasi ang gagawin lang naman natin, nakaupo lang naman makikinig ng salita ng Diyos. Gaya nung Wednesday, grabe talaga. Parang sasabog na talaga yung sakit ng ulo ko. Sabi nga ni si Ma'am Sabil ba yun? Sabi niya, si Ma'am Melissa pala, sabi niya, kasi nagduduwal-duwal ako dyan kasi sabing grabing sakit ng ulo ko. Sabi niya, hala ma'am, ano nangyari sa'yo? Sabi niya, sabi ko, sakit kasi ng ulo ko. Sabi niya, baka naman nalamigan ka, hindi po ma'am, kasi ganun po talaga pag sumakit po talaga yung ulo ko at hindi ako uminom, siguro migraine po talaga ito. Kasi pag di ako talaga uminom ng gamot,
grabe po talaga, sakit talaga ng ulo ko. Pero kahit nanginginig na yung buong katawan ko, pinilit ko pa rin talagang makinig ng preaching ni pastor. Hindi ko, iniisip ko na mahiga na lang kasi talagang grabe nanginginig na yung katawan ko. Pero sabi ko hindi, makikinig pa rin ako. So yun yung pinagpapasalamat ko na kahit ganoon yung nagiging sa akin binibigyan pa rin naman ako ng Panginoon ng lakas para hindi mawala sa pakikinig ng salita ng Diyos lang po. Maraming salamat po. Amen. Marami pong nagpapasalamat sa atin dito. Yan si Raymark Torquesa. Yan. Amen. Good morning sa iyo, Brother Raymark. Sternel Dabore, thank you. Sabi po niya, Brother Rico Armand, good morning po. Si Pastor RJ, merong counsel sa iyo. Lisel, basahin mo na lang ha. May counsel sa iyo si Pastor. Sir Ariel, yan, thank you po. Brother Percival Lagadan, yan. Marcela Basilio, yan po. Siya po sana yung pupuntahan ko, kaya lang, ayan, nakinig naman na po siya. Marcela Basilio, Realin Lagadan, good morning po. And si Mercy Ruben Cacho, ayan, nanay ni ano po ito, no? Baneneng. Amen po, to God be the glory po. O, yan po yung mga ating mga nasa Facebook Live. Evangeline Martinez, kapatid ni Pastor RJ. Good morning po. Gina Manzano. Amen po mga host. Sister Myra Salarson. Apo. Del Bisuelo. Good morning, Ma'am Delia Bisuelo. Modesta Armas. Amen sis, sabi po niya. And Sir Junation Narcisa, andyan din po siya. Cherry Liz Abalos. Yan po, nandyan po sila sa Facebook. Cyril Sequenza Duminden. Amen po. Good morning po. Beautiful Mothers. A share to Arian Manzano. Yan po. At amen po mga mothers, sabi po ni Sir Arian. Diyan po nagtatapos yung ating online morning devotion at talagang kung tayo po ay nakikinig talaga ng maayos sa mga preaching ng pastor natin ay talagang hindi po natin ipagpapalit yung pagpunta sa bahay-sambahan. Kaya mahalaga po yun sa mga narinig po natin talagang ito po ay talagang mahalaga yung pagpunta sa church. Ayan. Bukas po ay family devotion. Alam ko, ang pastor natin pupunta na naman dyan sa inyo, sa village. Dahil kayo po ay gigisingin niya. Apa. Hello, Sister Tintin. Ayan, sige. Sister Tintin, mag-share ka. Ilang minutes. Men's 13. Morning po. Hi. Good morning po. Thank you po muli po sa mga narinig po na devotion. Napatuloy po na nare-remind po ako sa commitment na yun nga po na sa pamilitan po ng pag-attend po talaga sa mga services ay natuturuan po tayo na maging committed po sa mga commitment. So, yun po, committed talaga na patuloy na magpatuloy po. Salamat po. Amen. Ayan po. Maraming salamat po sa inyo. Sister Lizelle, ayan. Maraming nagka-counsel sa'yo, kaya pakinggan mo yung mga counseling. Ayan. At si John Harold Bigonya, good morning po sa lahat. Ayan po. At dito po nagtatapos yung ating online morning devotion at magtuloy-tuloy lamang po tayong makinig at meron po tayong mga activities po, programa ng church ngayon, saturation, at ano pa ba yung mga programa natin? Yan po. At tayo po ay mag-join sa mag-involve po sa mga activities ng church. At tilingin ko po si Sister Beth na tayo po ay pakasan sa panalangin. Okay, let us pray. Dakilang Diyos, salamat po Panginoon sa mga napakinggan naming mensahe mula sa inyo, Panginoon. Salamat po muli, Panginoon, sa privilege na binigay niyo po sa amin upang maipahayag namin ang nais niyo pong iparating sa bawat membro, Panginoon, sa bawat nakakapakinig ngayon, Panginoon. Dalangin po namin sa inyo, O Diyos, na patuloy niyo kaming samahan, gabayan. Sa lahat ng aming lakad, kayo pong manguna, Panginoon. At dalangin din po namin sa inyo, O God, na patuloy niyo pong pagpalain ng bawat mga families. Patuloy niyo pong i-provide ang kanilang pangangailangan sa araw-araw at patuloy niyo po silang ingatan ang kanilang kalusugan, maging ang kanilang
kalakasan, Panginoon. Dalangin din po namin sa inyo, O God, na pagpalain niyo po, Panginoon, ang araw na ito sa paghayop po, Panginoon, na sa saturation. Muli, Panginoon, maraming mga kaluluwa, Panginoon, na maliligtas. At muli, Panginoon, marami kaming kaluluwa na madadala, Panginoon, sa linggo. Dalangin din po namin sa inyo, O God, na ingatan niyo rin po ang kanilang mga magiging sasakyan at maging ang bawat isa, Panginoon, wag niyo pong pahintulutan na mayroong mga tao silang ma-encounter na hindi maayos ang kanilang mga spirit, Panginoon. Na Panginoon, dalangin din po namin sa inyo, O God, na patuloy niyo pong pagpalain ng gawain ito, ang aming mga devotion, Panginoon, sa araw-araw, at patuloy niyo pong bigyan ng desire ang bawat mga members, Panginoon, na makapakinig ng salita ninyo. Isa po tong blessing, Panginoon, na makapakinig na kami ng mensahe ng unang-una pa lang sa araw namin, Panginoon. Patawad po muli, Panginoon, sa lahat ng mga pagkakasala, sa lahat ng mga pagkukulang po namin nagawa. Ito pa ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan po. Thank you po sa inyong lahat. Thank you. Amen. Bye-bye. Bye po, Sister Milia. Pahinga na kayo. Bye, Sister Geraldine.